Ang liwanag sa silid ay malamlam, kasindilim ng mga tanong na matagal nang nananatili sa hangin ng Vatican. Sa likod ng mga marmol na haligi at lumang pintura, sa ilalim ng kupula ng katahimikan, may isang lalaking hindi sanay sa palakpakan. Si Papa Lendacie, tahimik, mapagmasid, hindi kilala ng karamihan sa mundo, ngunit sa loob ng mga sagradong dingding, siya ang sentro ng isang alon na hindi pa sumasabog. Isang papang tila mas pari kaysa leader, mas ermitanyo kaysa pinuno. At gaya ng lahat ng tunay na tagapakinig, ang kanyang pinakamalakas na mensahe ay nagsisimula sa walang sinasabi. Matagal nang nabuksan ang usapin, ang ikatlong lihim ng Fatima. Opisyal itong nailabas noong taong 2000, isang bisyon, isang papa na bumabagtas sa mga guho, nagdarasal habang unti-unting tinatamaan ng bala at palaso, kasama ang iba pang mga relihiyoso. Sa loob ng ilang linggo, inakala ng mundo na tapos na ang misteryo. Pero hindi siya naniniwala roon. Kung iyon na ang kabuuan, bulong ni Len sa kanyang espiritual na tagapayo, si Padre Emiliano, isang matandang Heswitang kilala sa kanyang pananahimik kaysa sa kanyang mga sermon. Bakit ganito kabigat ang pakiramdam ko tuwing binabanggit ang lihim? Dahil, Santo Papa, sagot ng pari habang inilalagay ang tasa ng tsaa sa mesa, hindi lahat ng totoo ay nasusulat sa papel. May mga lihim na isinulat sa espiritu. Napatingin si Len sa bintana. Sa labas, ang mga hardin ng Vatican ay katahimikang buhay. Walang sigaw, ngunit may naroon, isang panawagan, isang paghina mula sa langit. At sa lalim ng kanyang panalangin gabi-gabi, tila unti-unting lumilinaw ang anino sa pagitan ng mga salita ng nakaraan. Sa kabila ng kawalan ng media presence at mga issue ng politika sa simbahan, isang bagong ugong ang gumagapang. Hindi ito tungkol sa doktrina, ni hindi ito dogmatikong argumento. Isa itong pakiramdam na may kulang. At ang pinagmumulan ng ugong na yon, isang papel, isang liham. Sa ilalim ng Vatican Apostolic Archive, sa ilalim pa ng mga dokumentong may tatak Strictissima Sigillum, natagpuan ni Fray Toms, isang batang teologong taga-Lisboa, ang isang hindi kilalang dokumento habang tinutulungan ang isang obispo sa pananaliksik. Isang sulat mula kay Sister Elcia, ang pinakahuling nabubuhay sa tatlong batang nakakita sa mahal na ina sa Fatima. Walang petsa. Walang konteksto. Isang paungusap lang, sulat kamay. Ang kadiliman ay hindi laging dumarating na may kulog. Minsan, ito ay dumarating na may mga ilaw sa altar at mga labi na nagdarasal ng walang puso. Nanlamig si Fray Toms. Parang ang mga salita ay hindi lang isinulat kundi isinigaw sa papel. Sa kabilang banda, si Papa Len ay mas lalong nagiging tahimik habang lumalalim ang kanyang panalangin tuwing madaling araw. Laging nag-iisa sa kapilya, walang kasamang tagapag-ulat, walang abisong inilalabas ang Vatican Press. Isang madaling araw, habang ang mga kandilay unti-unting nauubos sa kapilya ng Santa Marta, naramdaman niyang hindi siya nag-iisa. Isang boses sa loob niya, hindi boses ng mundo, hindi rin kanya. Maingat, mapanatag, ngunit matalim. Hindi mo kailangang magpaliwanag sa mundo. Kailangan mong gisingin ang simbahan. Tumayo siya, walang sinabi. Sa gabing iyon, sa gitna ng katahimikan, isinilang ang desisyon, magsasalita siya. Hindi para maghayag ng bagong doktrina. Hindi para maglabas ng bagong dokumento. Kundi para magising ang mga natutulog sa pananalig. Bago pa dumating ang araw ng desisyon, isang kakaibang pag-uusap ang naganap sa pagitan ng Papa at ng isang matagal ng kaibigan, si Sister Miriam, isang madre na kilala sa buong Roma hindi dahil sa kanyang posisyon, kundi sa kanyang mga mata. Mga matang tila laging may luha, kahit siya ay nakangiti. Alam mo ba kung bakit ako naniniwalang malapit na ang huling labanan? Tanong ni Len, habang sila'y naglalakad sa ilalim ng punong olibo. Hindi dahil sa mga digmaan, tugon ni Miriam. Hindi, sagot niya, kundi dahil maraming tao na ang nagdarasal ng walang pag-ibig. Tumigil siya. Si Miriam, napapikit. Kung gayon, kailangan mong magsalita, pero hindi sa mga tainga nila, kanyang kabanalan. Sa mga kaluluwa nila. Ilang linggo pa ang lumipas bago niya itinakda ang misa. Walang press release. Walang kamera. Walang anunsyo. 3 tao lamang ang piniling anyayahan, si Padre Emiliano, si Sister Miriam, at ang isang lihim na imbitado, si Julian de Azevedo, isang kilalang manunulat at dating seminarista na muling nagbalik loob matapos ang isang matinding krisis sa pananampalataya. Ang misa ay itinakda sa isang Martes ng madaling araw. Sa isang kapilya kung saan walang upuan para sa media at walang mikropono para sa mundo.
Dito magsisimula ang unang pag-uga ng haligi ng pananampalataya, hindi sa anyo ng lindol, kundi sa anyo ng panalangin na may luha. Ang huni ng kampanilya ay halos hindi narinig sa makitid na pasilyo ng kapilya sa loob ng Vatican. Walang banda, walang prosesyon, at higit sa lahat, walang kamera. Isang altar na walang dekorasyon. 4 na upuan. Isang banal na katahimikan. Sa loob, si Papa Lendasio ay nakasuot ng puting kasuotang walang kapansin-pansing borda. Ang liwanag ng kandila ang tanging sumisinag sa kanyang mukha. Tumayo siya sa harap ng altar, hindi bilang hari ng simbahan, kundi bilang isang ama sa gitna ng kanyang anak na umiiyak, kahit hindi nila alam kung bakit. Padre Emiliano ay naupo sa unang hilera, tahimik at nakayuko. Sa tabi niya si Sister Miriam, mga daliri ihawak ang rosaryo, ngunit hindi gumagalaw. Sa likod, si Julian de Azevedo ay may hawak na maliit na kwaderno, hindi upang magsulat ng balita, kundi upang alalahanin kung paano muling nananampalataya ang puso. At sa kanan, isa pang madre, Sister Leticia, tagapangalaga ng panalangin, hindi kilala ng mundo, ngunit araw-araw na nakaluhod sa harap ng altar. Ang kanyang presensya ay gaya ng hanging malamig, hindi mo nakikita, pero ramdam. Walang intro. Walang sermon. Walang pangaral. Tumayo si Papa Len at dahan-dahang tiningnan ang bawat isa. Ngayong umaga, simula niya, ang kanyang tinig ay parang bulong na may bigat ng langit, hindi ako magsasalita sa inyo. Magsasalita ako sa Diyos habang kayo'y nakikinig. Tumingin siya sa krus sa likod ng altar. At doon, nagsimula ang humilyang walang pamagat, walang estruktura, ngunit puno ng katotohanang hindi na kayang itago. Marami ang naghihintay ng digmaan, anya, ng mga lindol, ng mga propesya. Marami ang nagbibilang ng mga kasalanan ng iba, habang nililimot ang kani-kanilang paglamig. Huminto siya. Tumingin sa lupa. Pero ang huling labanan, sambit niya sa mababang tinig, ay hindi sa kalye. Hindi sa gobyerno. Hindi sa mga bansang may armas. Itinaas niya ang kanyang mga mata, diretsyo, malinaw, matalim, ang huling labanan ay sa kaluluwa ng tao. Hindi para sa teritoryo, kundi para sa pag-ibig. Para sa pananampalataya. Para sa apoy na halos wala na sa altar. Hindi gumalaw si Julian. Ang kanyang mga daliri tila napako sa ibabaw ng papel. Ang ating kalaban, patuloy ni Len, ay hindi ang mundo. Hindi ang kasalanan sa labas. Kundi ang pagkabulag sa loob. Ang pagkasanay sa dasal na walang pakiramdam. Ang pagiging Kristiyano sa pangalan ngunit hindi sa puso. Umalingaw ang katahimikan. Parang ang mismong hangin ay natigil. Maraming bumagsak sa labas, dagdag niya, ngunit ang pinakamasakit na pagbagsak ay ang hindi naririnig, ang unti-unting paglubog ng puso sa kawalang pakialam. Tumulo ang luha ni Sister Miriam. Hindi dahil sa takot, kundi dahil nakilala niya ang sarili sa mga salitang iyon. Mahal kong mga kapatid, wika ng Papa, ang ina ng Diyos ay hindi umiyak dahil sa mga bomba. Umiyak siya dahil alam niyang maraming anak ang mananatili sa simbahan, ngunit iwan ang Diyos habang binabanggit ang kanyang pangalan. Tumigil siya muli. Ilang segundo ng pananahimik na tila oras. Hindi ko sinasabi ito para manakot. Sinasabi ko ito para gisingin. Dahil ito ang kulang. Biglang lumapit si Len sa altar. Hinawakan niya ang krus, hindi bilang simbolo, kundi parang sinasandalan niya ang krus mismo. Hindi ko kailangang sabihin sa inyo ang petsa, ni ang detalye ng ikatlong lihim. Ang lihim ay ito, nagsimula na ang labanan. At maraming hindi pa rin handa dahil abala sa panlabas. Samantalang ang panganib ay nasa loob. Si Julian ay hindi na nakasulat. Sa unang pagkakataon sa maraming taon, ang kanyang puso ay hindi humahanap ng headline, kundi ng kapatawaran. Ang totoong mensahe ng Fatima, patuloy ng Papa, ay hindi ukol sa politika, ni sa kamatayan. Ito ay ukol sa pagkawala ng pananampalataya. At walang sinuman ang ligtas dito. Tahimik ang lahat. Ngunit isang himig ang nagsimulang bumalot sa kapilya, hindi mula sa mga instrumento, kundi mula sa loob ng bawat naroroon. Isang panawagan. Isang sindi ng kandila sa pusong nagyelo. Nakita ng mahal na ina, wika ng Papa, na darating ang panahong ang simbahan ay magiging abala sa labas habang unti-unting nawawala ang init ng pagmamahal sa loob. Hinawakan niya ang altar ng 2 kamay. Ngayon na ang panahong iyon. Sa bandang dulo ng homilya, habang ang bawat isa ay tila nalulunod sa tahimik na pagninilay, isang bagay ang hindi inaasahan.
Lumuhod si Len Nasay. At sa wikang Latin, buong kababang loob na binigkas ang panalangin. Domain, ignos nobis non propter timorum, sed propter amorem. Quia nesimus viver quod audivimus. Panginoon, patawarin mo kami hindi dahil sa takot, kundi dahil sa pag-ibig. Dahil hindi namin namuhay ang aming narinig. Pagkatapos, wala nang sinabi. Tumayo siya, tumalikod sa altar, at lumakad palayo ng dahan-dahan, iniwan ang humilyang iyon na parang liham sa kaluluwa. Hindi nagpalakpakan ang mga naroroon. Hindi sila umiyak ng malakas. Ngunit may pumutok na katahimikan sa loob nila, ang uri ng katahimikan na nanggagaling sa muling pagkabuhay ng damdaming matagal ng tulog. Paglabas ni Julian ng kapilya, siya'y huminto. Napatingin sa langit, napapikit. At sa unang pagkakataon sa loob ng 18 taon, binigkas niya ang mga salitang kinalimutan na niya. Panginoon, ako'y naririto. Ang Vatican ay parang isang lungsod sa loob ng isang lungsod, tahimik, organisado, at sa panlabas ay tila hindi naapektuhan ng mundo. Ngunit pagkatapos ng humilya ni Papa Len Nasay, isang hindi maipaliwanag na kilusan ang unti-unting gumapang sa mga pasilyo, hindi sa pamamagitan ng anunsyo, kundi sa pamamagitan ng mga bulong. Ang mga bulong ay parang mga ibong nagbabalita bago pa sumikat ang araw. Julian de Azevedo ay umuwi ng gabing iyon sa kanyang maliit na apartment sa Trastevere na may bitbit na hindi papel kundi bigat. Ang kanyang mga daliri ay nanginginig habang binubuksan ang laptop. Hindi siya sigurado kung ito ba'y isang artikulo, isang salaysay, o isang uri ng pangungumpisal. Walang mikropono, walang kamera. Ngunit ang tinig na narinig ko sa kapilya ay mas malakas kaysa sa lahat ng sermon sa loob ng 20 taon. Sinimulan niya ang unang linya ng kanyang ulat, hindi upang isiwalat, kundi upang ikalat ang apoy. Sa simula, ipinasok niya ito sa isang maliit na newsletter na halos walang sumusubaybay, Vox Interior, isang buletin para sa mga dating seminarista, mga hermitanyo, at mga teologong hindi komportable sa mainstream. Ang artikulo ay may pamagat na ang homilya ng katahimikan, isang liham sa kaluluwa. Walang pangalan ng Papa, walang petsa, walang direktang sanggunian. Ngunit ang mga salita ay malinaw, ang huling labanan ay hindi panlabas, ito'y panloob. At ito'y nagsimula na. Walang 5 araw, ang newsletter ay naipasa mula sa isang monasteryong Benedictine sa Espanya, papunta sa isang kumbento sa Kenya, at mula roon, sa inbox ng isang obispo sa Argentina. Sa mismong Vatican, isang tagasalin sa Dicastery for the Doctrine of the Faith ang nakakita sa kopya at agad na pakunot noo. Walang lagda pero totoo ito, bulong niya. Samantala, sa isang lumang archive room sa Lisbon, Padre Ju Vieira, isang Portuguese na pari, ay abalang-abala sa pananaliksik. Nakatanggap siya ng mensahe mula sa isang kaibigang madre na tumanggap ng newsletter ni Julian. Jo, basahin mo ito. May koneksyon sa sulat ni Elsia na pinakita mo sa akin noong nakaraan. Hindi ito maaaring nagkataon lang. Kinabukasan, si Padre Gio ay bumalik sa maliit na silid sa ilalim ng Katedral ng Lisboa, kung saan may ilang pahina ng sulat ni Sister Elsia na hindi kailanman isinapubliko. Kabilang dito ang isang pahina na may punit sa itaas, walang petsa, at walang malinaw na layunin, tila lihim na hindi nakatapos. Binasa niya ito muli. Ngayon, sa ibang liwanag. Ang kaaway ay hindi darating sa anyo ng galit. Darating siya sa anyo ng pagkapagod sa pananampalataya, sa mga dasal na hindi na umaabot sa puso. Napatayo siya. Kinuha ang transcript ng newsletter. Pinagtabi ang 2 teksto. Parehong tono. Parehong babala. Parehong salita, pagkapagod, dasal na walang init, simbahan na hindi na umiibig. Hindi na ito usapin ng coincidence. Ito ay pagkumpirma. Samantala, sa Vatican, si Cardinal Vittorio della Torre, isang tagapayo ng mga nakaraang 3 papa, ay tinawag sa isang lihim na pulong. May alam ka ba tungkol dito? Tanong ng isang obispo, habang ibinubukas ang tablet na naglalaman ng kopya ng artikulo. Tiningnan ni Vittorio ang screen. Sa unay hindi siya kumibo. Pagkatapos tumango siya, mabagal. Hindi ito katang-isip, sabi niya. At kung totoo ngang si Len ang nagsalita ng mga salitang ito ay hindi bagong revelasyon. Nagtaas ng kilay ang obispo. Ang ibig mong sabihin, matagal nang alam ng ilan sa atin na may kulang. Hindi sa dokumento kundi sa pagkakaintindi. At mukhang siya lamang ang may lakas ng loob na sabihin ito sa ganitong paraan.
Sa isang convent sa Krakow, si Sister Magdalena, isang madre ng Perpetual Adoration, ay nakatanggap ng papel mula sa kanyang kaibigang madre sa Roma. Pagkabasa niya, napatingin siya sa Blessed Sacrament. "Matagal mo na po itong sinasabi," bulong niya. "Pero ngayon lang kami handang makinig." Sa Ecuador, sa isang bundok na pinamumugaran ng mga misyonero, si Fray Mateo, isang misyonerong Heswita, ay binasa ang newsletter habang nakaupo sa pagitan ng 2 litrikong kandila. Kung ito ang tinatawag ng Papa na laban, anya, wala sa kalye ang tunay na larangan. Nasa likod ng altar. Sa pagitan ng katahimikan at katamaran sa pag-ibig. At sa gitna ng lahat ng ito, si Julian, ang manunulat ng newsletter, ay natulala habang binabasa ang mga email na sunod-sunod na pumapasok sa kanyang inbox. "Nabasa ko ito habang ako'y nasa chapel. Umiyak ako. Hindi ko na maalala kung kailan huling nangyari yon. En Silvano, Uganda. Akala ko tapos na ang panahon ng mga propeta. Ngayon, naiintindihan ko na nagsalita sila, pero sa anyo ng mga bulong. Seminarista, Argentina. Hindi mo alam kung anong binuksan mong pintuan. Pero salamat. Madre Carmelita, Mexico." Isang gabi, habang siya ay naglalakad sa tabi ng ilog Tiber, may tumawag sa kanya. "Huwag kang magtaka kung bigla kang hanapin," wika ng boses sa kabilang linya. "May mga hindi matutuwa sa ginawa mo. Ngunit may mga kaluluwang magigising." Hindi niya nakilala ang tumawag. Pero alam niyang tama ang sinabi. At sa pinakatahimik na bahagi ng Vatican, habang ang lahat ay nagkukunwaring walang nangyayari, si Papa Len ay tahimik na nagsusulat sa kanyang mesa. Walang official seal. Walang kamera. Isang panibagong liham. Hindi para sa mga leader. Hindi para sa media. Isang liham para sa mga kaluluwang gising na muli. Sa tabi ng papel ay ang lumang rosaryo na ibinigay sa kanya ng kanyang ina noong siya ay 8 taong gulang. Tiningnan niya ito. At sa ilalim ng kanyang sulat, isinulat niya ang huling linya bago pumikit. Ang lihim ay hindi isang kaganapan na darating. Ito ay isang kondisyon na isinasabuhay. At ang tanong ay hindi anong mangyayari, kundi ano ang iyong pinili. Sa sumunod na mga linggo matapos ang humilya sa kapilya, nanatiling tahimik si Papa Len na si. Walang opisyal na pahayag. Walang paglilinaw mula sa Vatican Press Office. Walang pag-amin ni pagtanggi. Ngunit ang katahimikan ay hindi naging sagabal, sa halip, ito ang naging pinki ng sindihan. Sa bawat sulok ng Vatican, may mga mata na nagmamasid. May mga labi na bumubulong. At may mga puso na unti-unting nabubuhay muli. Sa loob ng kanyang silid sa Santa Marta, si Len ay nakaupo sa harap ng kanyang maliit na mesa, hawak ang isang lumang notebook na puno ng sulat kamay. Doon niya isinusulat, hindi ang kanyang mga plano, kundi ang kanyang mga panalangin. Hindi ito journal. Isa itong pananahimik na panawagan. Sa gitna ng kanyang sulat, paulit-ulit ang isang linya. "Hindi ako narito upang ipahayag, kundi upang magpapaalala. Ang puso ng simbahan ay hindi Rome, kundi ang altar ng bawat kaluluwa." Sa isang pulong ng mga obispo, pinili ni Len na hindi magsalita bilang ama ng simbahan, kundi bilang isang tagapagpaalala. Tumayo siya, marahan, sa gitna ng silid. "Marami sa inyo," wika niya, "ang naghihintay ng utos. Ngunit wala akong dalang utos. Dahil ang dapat lumabas ay hindi isang dokumento, kundi apoy mula sa loob ninyo." Tahimik ang silid. "Kung naghihintay kayo ng pagbabago," dagdag niya, "huwag kayong tumingin sa bagong patakaran. Tumingin kayo sa tabernakulo." Habang sa Rome ay pinipigil pa rin ng ilang mataas na pinuno ang pag-angat ng usapin, sa Polonia, sa isang nayon na tinatawag na Nowa Kalwarya, isang grupo ng mga kabataan ang nagsimulang magtipon gabi-gabi para manalangin ng rosaryo. Wala sa kanila ang pari. Wala ring nagturo. May isa lamang sa kanilang nakabasa ng newsletter, at iyon ang naging mitsa. Si Kasia, 16 na taong gulang, ang nagsimula. "Hindi ko alam kung bakit," wika niya sa kaibigan habang hawak ang isang rosaryo, "pero parang sinisigaw sa puso ko, bumalik ka. Bumalik eh." Sa Puebla, Mexico, sa gitna ng lumang simbahan ng San Nicolas, isang matandang babae ang lumuhod sa harap ng altar sa kalagitnaan ng araw. Si Donna Mercedes, dating guro at ina ng 5 pari, ay hindi na lumabas ng simbahan sa loob ng 3 araw. Nang tanungin ng sakristan kung ayos lang siya, tumango lang siya at sinabi. "Naalala ko na ang sinabi niya noon. Manalangin kayo ng maraming beses."
Akala ko dati, para lang iyon sa mga bata sa Fatima. Pero ngayon ako pala ang dapat makinig. Pagkatapos nyon, nagsimulang dumami ang mga taong pumupunta sa simbahan hindi para sa misa, kundi para manahimik. Ang simbahan ay naging pugad ng panibagong apoy, isang pananampalatayang tahimik, ngunit totoo. Sa isang maliit na barangay sa Bukidnon, Pilipinas, isang grupo ng mga ina ang nagdesisyong bumalik sa kaugalian ng panalangin pamilya tuwing alas 6 ng gabi. Ang dating grupo ng gossip sa tindahan, ngayon ay nagtatawagan upang ipaalala sa isa't isa, rosaryo na. Si Nanay Lita, 72 taong gulang, ay nagsabi, "Hindi ko alam kung anong nangyayari sa mundo. Pero alam ko, kailangan ko nang ibalik ang altar sa loob ng bahay." Samantala, si Julian de Azevedo ay patuloy na tumatanggap ng mga liham mula sa iba't ibang panig ng mundo. Wala siyang inilathala muli, pero ang kanyang inbox ay puno ng mga mensahe na parang himno ng muling pagbabalik. "Hindi ko na maalala ang huling pagkakataon na sineryoso ko ang kumpisal. Ngayon, nakaluhod akong muli. Pari sa Cameroon. Nagising ako isang madaling araw. Parang may bulong na nagsasabing, simulan mo na. Ngayon, nag-organisa kami ng adoration bawat gabi. Laiko, Croatia. Hindi ito kilusan. Hindi ito grupo. Isa itong pagbabalik loob. Seminarista, Brazil. Sa kanyang personal na kapilya, si Papa Len ay nakaluhod. Walang sinuman sa paligid. Isang kandila lamang ang nagbibigay liwanag. Sa kanyang dasal, wala siyang hiniling. Ang kanyang mga salita ay hindi petisyon, kundi pagsisisi. Panginoon, patawarin mo kami. Pinili naming umasa sa sistema at kinalimutan ka. Pinuno namin ang simbahan ng mga salita, ngunit naiwan kang nag-iisa sa tabernakulo. Sa isang lihim na pulong ng ilang leader ng simbahan sa Africa, isang obispo ang tumayo matapos basahin ang buod ng homilya ni Len. Hindi ba ito ang matagal na nating nararamdaman? Hindi ba ito ang dahilan kung bakit ang mga bata ay umaalis sa pananampalataya? Hindi dahil sa mundo, kundi dahil walang apoy sa loob ng simbahan. Walang tumutol. Hindi nagtagal, sa buong mundo, nang walang sentral na organisasyon, nang walang opisyal na pahayag, mga vigil, adoration, rosaryo, at kumpisal ang nagsimulang dumami. Sa ilalim ng radar. Sa gitna ng gabi. Sa katahimikan. At sa gitna ng lahat ng ito, si Papa Len ay muling nagsulat. Hindi ng liham, kundi ng paalala sa sarili. Kung ang mundo ay hindi sumabog sa takot, baka ito'y gigising sa pag-ibig. At kung hindi nila ako marinig, sana maramdaman nila ang langit sa gitna ng katahimikan. Sa ibabaw ng lupa, ang simbahan ay nananatiling nakatayo, may mga kampanilyang umaalingaw-ngaw, mga misa tuwing linggo, at mga seremonyang kahanga-hanga. Ngunit sa ilalim, sa pinakaloob ng espiritual na pundasyon nito, may malalim na bitak na patuloy na lumalawak. Hindi ito dahil sa digmaan o panlabas na pag-uusig. Ito ay dahil sa isang mas tahimik, ngunit mas mapanganib na pagsubok, ang paglamig ng apoy sa loob. Sa isang closed door na pagpupulong ng mga obispo sa Roma, si Papa Len Nasi ay muling humarap. Iba ang timpla ng silid. Naroon ang ilan sa mga pinakamaimpluwensyang kardinal ng Europa, Latin America, at Africa. May mga mukha na puno ng pagdududa. Ang iba, pagod. Ang ilan, tahimik ngunit gising. Huminga siya ng malalim at nagsalita. Hindi ko kayo tinawag dito upang pag-usapan ang istruktura. Tinawag ko kayo upang pag-usapan ang kaluluwa. Nagkatinginan ang ilan. Parang hindi sanay sa direksyon ng pag-uusap. Tumindig si Cardinal Roncalli, kilalang konserbatibo. Kung pag-uusapan po natin ang kaluluwa, kanyang kabanalan, kailangan po nating maging praktikal. Ang krisis sa simbahan ay resulta ng media, ng relativismo moral, at ng kakulangan sa katechismo. Ngunit tumango lamang si Len at sumagot. Kung ang simbahan ay nagkakaroon ng kakulangan sa apoy, hindi ang mundo ang may sala. Tayo ang may hawak ng kandila. At tayo rin ang unang nagpabayaan nitong mamatay. Tahimik. Walang sumagot agad. Inilabas niya ang isang papel, hindi isang dokumento, kundi isang sipi mula sa isang lumang liham ni Sister Elsia. Kapag ang simbahan ay naging eksperto sa salita, ngunit hindi na marunong umiyak, ang langit ay tatahimik. At ang kadiliman ay kakalat hindi dahil sa kasalanan, kundi sa kawalang kibo. Ipinasalin niya ito sa lahat ng naroroon. Maya-maya, isang batang obispo mula sa Ivory Coast ang nagsalita. Ako po'y nakarinig ng humilya ni kanyang kabanalan.
Hindi ko alam kung ito'y sinadya niyang palaganapin, ngunit ako'y nabigla. Hindi po ito sermon. Isa po itong sigaw. Si Cardinal Marquez naman mula sa Chile ay tumango. Matagal ko nang nararamdaman na ang aming mga simbahan ay puno sa misa, pero walang apoy. Ang mga salitang sinasabi namin ay hindi na tumatagos. Ngunit hindi lahat ay handang tumanggap. Si Cardinal Brecht mula sa Alemanya ay tahasang nagsabi, kailangan nating ingatan ang simbahan mula sa mga emosyonal na kilusan. Ang modernisasyon ay dapat pinamumunuan ng kaayusan, hindi ng mistisismo. Si Len ay ngumiti lamang, hindi sarkastiko, kundi may lungkot. Hindi po ito emosyon. Ito po ay pagod na pananampalataya. Ang aking panawagan ay hindi upang magpadala sa damdamin, kundi upang ibalik ang apoy ng espiritu. Samantala, sa labas ng mga pulong na yon, lumalala ang krisis. Sa France, 5 seminaryo ang isinara sa loob ng 2 taon. Sa Brazil, isang survey ang nagpakitang 42% ng kabataan na Katoliko ay hindi na naniniwalang may presensya real sa Eukaristya. Sa Italy, 3 parokya ang pinagsama dahil sa kakulangan ng pari, ngunit napuno pa rin ang oras ng meeting ng komite sa pagdidiskusyon kung anong kulay ng kurtina ang gagamitin sa bagong altar. Hindi lang ito issue ng kakulangan. Ito ay sintomas ng pagkabingi sa tawag ng langit. Sa loob ng kanyang opisina, si Len ay nakatanggap ng liham mula sa isang madre sa Korea. Mahal na Santo Papa, hindi ko po alam kung mababasan niyo ito, ngunit naramdaman ko po sa inyong salita ang tinig ng ating ina. Matagal na pong tuyo ang aking dasal. Pero mayong gabi, muli po akong umiyak. Hindi sa lungkot, kundi sa paggising. Ipinikit niya ang kanyang mga mata. Binasa muli ang huling linya. Sa kapilya ng isang monasteryo sa Czech Republic, isang bagong patakaran ang ipinatupad ng mga mongha, walang salita sa loob ng 4 na oras bawat araw. Isang tahimik na panata upang marinig muli ang Diyos. Sa Chile, isang grupo ng mga kabataan ang tumigil sa social media tuwing Miyerkules upang magdasal ng rosaryo, sabay-sabay sa Zoom, nakamute lahat. Sa Kenya, isang pari ang nagbitiw sa kanyang posisyon bilang rektor ng isang seminaryo upang bumalik sa isang rural mission. Hindi ko na kailangan ng mas mataas na ranggo, anya, kailangan kong maramdaman ulit ang apoy. Ang homilya ni Len, bagaman hindi kailanman inilabas bilang opisyal na dokumento, ay unti-unting naging usapang bawal na hindi mapigilan. Sa mga koridor ng Vatican, tinatawag itong Il Lamento del Silenzio, ang panaghoy ng katahimikan. Walang nagturo kung paano ito tawagin. Ngunit bawat isa'y tila alam ang ibig sabihin. Sa isang lihim na pagtitipon ng mga madre sa Fatima, si Sister Teresa ay nagsalita sa gitna ng bilog ng mga kandila. Hindi tayo inaatasan na lutasin ang lahat. Ngunit tinatawagan tayong gisingin ang ating sarili. Dahil kung hindi tayo ang unang lumuhod, paano pa natin maaasahan ang iba? At sa Santa Marta, muling sinulatan ni Papa Len ang kanyang sarili sa journal. Sa mundo ng ingay, ang pagsigaw ay hindi kailangang malakas. Kailangan lamang itong maging totoo. Ang pinakamalaking kaaway ng simbahan ngayon ay hindi ang pag-atake ng labas, kundi ang panalangin na wala ng apoy. Ang pananalig na walang espiritu. Ang ritual na walang pag-ibig. At mula sa kalmadong iyon, isinilang ang panibagong katotohanan. Ang pananampalataya ay hindi ideolohiya. Hindi ito argumento. Isa itong apoy at ito ay nawawala. Sa loob ng Santa Marta, habang ang Vatican ay abala sa mga opisyal na aktibidad, si Papa Len Nasiu ay madalas matagpuan sa isang maliit na silid na may isang bintana at isang kandila. Walang sekretarya. Walang gwardya sa pintuan. Tanging katahimikan, papel, at ang kanyang lumang panulat ang kanyang kasama. Hindi ito pag-iwas sa tungkulin. Ito ang kanyang tungkulin. Hindi na siya tinatawag ng mga opisyal bilang leader ng simbahan sa kanilang pribadong pag-uusap. Mas madalas, at may halong pagkamangha, tinutukoy siya bilang El Profeta Blanco o ang tahimik na Juan Bautista. Hindi siya sumisigaw sa ilang, pero tinatawagan niya ang simbahan na bumalik sa disyerto, hindi ang disyerto ng buhangin, kundi ang disyerto ng kaluluwa. Sa isang lihim na pag-uusap kasama si Padre Emiliano, ang kanyang matagal ng tagapayo, ibinulong ni Len. Hindi nila ako naiintindihan. Hindi ako naghahanap ng revolusyon. Naghahanap ako ng pagbabalik loob. Napatingin si Emiliano sa kanya. Ang problema, Santo Papa, ay hindi na nila alam ang ibig sabihin ng pagbabalik loob.
Kinabukasan, pinili ni Len na huwag dumalo sa isa na namang mahaba at diplomatikong pagpupulong. Sa halip, naglakad siyang mag-isa papunta sa Capella del Silenzio, isang pribadong silid-dasalan kung saan dati ay nanalangin ang mga papa noong panahon ng digmaan. Doon siya lumuhod at nanatiling tahimik ng 3 oras. Sa kanyang journal noong gabing iyon, isinulat niya, "Ang katahimikan ay hindi kawalan ng aksyon. Ito ang pagtanggap na ang tunay na aksyon ay nagsisimula sa loob. Ang mundo ay sumisigaw para sa bagong mga patakaran. Ngunit ang langit ay naghihintay ng mga pusong handang mamatay sa sarili." Noong sumunod na linggo, nag-umpisa siyang sumulat ng isang sulat, hindi enklika, hindi pahayag. Isa itong personal na liham sa mga kaluluwa. Sa pamagat, iisang salita lamang ang kanyang isinulat. Gising. Hindi ito inilaan para sa opisyal na publikasyon. Inilaan niya ito sa mga may tainga ng pananampalataya. Inilaan niya ito sa mga hindi na handang maghintay pa. Sa unang linya, kung binabasa mo ito, ibig sabihin ay may apoy pa sa puso mo kahit isang maliit na baga. At kung may baga, may pag-asa. Sa ibang bahagi ng liham, hindi ito lihim. Hindi ito bagong revelasyon. Ang langit ay matagal nang nagsalita. Ang tanong ay, bakit hindi tayo nakinig? Sinabi niya pa, ang oras ng awa ay hindi magtatapos dahil sa galit ng Diyos, kundi dahil sa kawalang interes ng tao. Hindi ito parusa. Ito ay bunga. Habang isinusulat niya ito, ang Vatican ay abala sa isang internasyonal na kongreso tungkol sa teolohiya digital. Wala siya roon. Sa halip, tinapos niya ang kanyang sulat sa isang tanong. Anong mangyayari kung ang simbahan ay mabubuhay sa ritual ngunit patay sa pananampalataya? Sagot, makakatayo ito pero hindi na makapagpapagaling. Samantala, ang katahimikan ni Len ay nagbibigay gulat sa media. Isang Italian columnist ang naglabas ng artikulo. Ang papa na hindi nagsasalita, kakulangan ng liderato o lihim na plano. Pero sa mga monasteryo, sa mga madre at paring di kilala ng mundo, ang tanong ay iba. Ano ang naririnig niya sa kanyang katahimikan? Sa Krakow, sa isang seminar para sa mga bagong pari, isang guro ang nagtanong, ano ang dapat nating gawin sa panahon ng kawalang interes? Tahimik si Anderzeje, ngunit pagkatapos ng ilang minuto, sumagot siya. Gawin ang ginagawa ng Papa. Hindi magsalita, kundi makinig muna. Hindi magbago ng lahat, kundi magsimulang magbago sa loob. Sa maliit na silid sa Santa Marta, nakatanggap si Len ng liham mula sa isang paring dating ateista na muling nabinyagan. Kanyang kabanalan. Hindi ko na kayo hinihintay magsalita sa publiko. Hinihintay ko na lang ang kopya ng inyong liham. Hindi bilang dokumento, kundi bilang pananawagan sa huling pagkakataon. Dito na siya nakumbinsi, ang liham ay kailangang lumabas. Hindi sa opisyal na paraan. Hindi sa dikta ng protokol. Kundi isa-isang ipapadala sa mga piniling tagapagdala. Katulad ng mga unang Kristiyano, mga liham sa lihim, ngunit may ningning. Sa pagtatapos ng kabanatang ito ng kanyang pagninilay, isinulat ni Len sa margin ng kanyang notebook. Hindi ako ang magsisindi ng apoy. Pero ako ang magbubulungan. May baga pa. Hipan mo. Sa labas ng kanyang bintana, ang gabi ng Roma ay tahimik. Ngunit sa kalalim-laliman ng simbahan, sa gitna ng krisis at kaguluhan, isang panibagong disyerto ang bumubuo, hindi upang wasakin ang simbahan, kundi upang linisin ito. At sa gitna ng disyertong iyon, isang papa na halos hindi naririnig ng mundo ay nagsimulang gisingin ang mga puso na marunong makinig. Hindi madalas umiyak si Papa Len Dacier. Ang kanyang mga luha ay hindi madaling bumagsak kahit sa panahon ng mga trahedya sa mundo. Ngunit isang gabi, habang binabasa niya ang isa sa mga liham ni Elsia, may pumatak na isang patak mula sa sulok ng kanyang mata, at dumampi iyon sa mismong papel na kanyang hawak. Hindi ito luha ng takot o ng bigat ng kanyang tungkulin bilang papa. Ito ay luha ng pagkakaunawa. Isang tahimik na pagsuko sa bigat ng katotohanan na mas matagal nang umiiyak kaysa sa kanya, ang ina mismo. Sa liham ni Elsia, isinulat niya, ang mahal na ina ay hindi dumating upang takutin tayo. Dumating siya upang umiyak sa ating harapan. At tayo, sa ating kahihiyan, ay hindi natin naunawaan ang kanyang luha. Ang mga salita ay simple, ngunit may bigat na hindi kayang sukatin ng teolohiya. Hindi ito doktrina. Isa itong sugat.
Sa maraming taon, ang atensyon sa mensahe ng Fatima ay umiikot sa mga pangitain, sa mga posibilidad ng digmaan, sa panganib ng impyerno, sa misteryo ng mga lihim. Ngunit ngayon, sa mga mata ng isang papa na piniling hindi magdeklara ng bagong dogma, kundi manahimik sa harap ng Diyos, ang lahat ay nagiging malinaw. Ang puso ng mensahe ay hindi babala. Ito ay panawagan. Oraw. Penitensya. Reparaw. Konsagraw. Apat na salita na paulit-ulit na binigkas ni Hermesia, ngunit tila hindi kailanman tunay na isinapuso ng mundo. Apat na salita na kayang bumago ng takbo ng kasaysayan ng simbahan, kung ito'y isa sa buhay ng bawat isa, hindi sa simbahan lamang, kundi sa kusina, sa kama, sa loob ng sasakyan, sa gitna ng katahimikan ng gabi. Hindi nakadama ng pag-ibig ang mahal na ina sa mga pagbabagong panlabas. Hindi siya umiyak sa mga bomba. Hindi siya lumuhod dahil sa galit ng mundo. Siya ay napaluha dahil ang mga puso ng kanyang mga anak ay naging malamig, mekanikal, at makasarili. Sa mga susunod na bahagi ng liham, isinulat ni Elsia, ang masakit sa langit ay hindi ang kasalanan ng makasalanan, kundi ang pagiging manhid ng mga banal. Sa linyaring iyon muling napayuko si Len. Hindi niya kailangang dagdagan ang mensahe. Hindi niya kailangang palawigin. Ang kailangan niya lang ay ituro ito sa mga tao na tila ngayon lamang ito naririnig. Habang ang mundo ay naghihintay ng bagong pahayag, siya ay nagpakumbaba sa mga salita na matagal nang ibinaba ng langit. Ang panawagan ay hindi para sa mga headline, kundi para sa mga altar sa puso ng bawat tao. Habang binabasa niya ang iba't ibang liham ni Elsia, napansin niya ang kakaibang padron, bawat isa ay tila hindi gustong magturo, kundi magmulat. Hindi ito pagsasaayos ng doktrina, kundi pagbawi sa puso. Hindi natin kailangan ng bagong mga salita, isang linya ang nagsabi, kailangan lang natin muling maniwala sa mga sinabi na. Sa isang misa na walang sermon, habang siya'y nakaupo sa gilid ng kapilya, lumapit sa kanya si Julian, ang mamamahayag na minsang naging walang pananampalataya. Santo Papa, mahina ang boses nito, nababasa ko ang mga liham at ngayon naiintindihan ko kung bakit ang mga bata sa Fatima ay tila mas may tapang kaysa sa maraming pari. Sumagot si Len, dahil ang pananampalataya nila ay hindi mula sa kaalaman. Ito ay mula sa pagdinig ng puso. At ang puso nila ay nakinig sa umiiyak na ina, habang ang iba ay abala sa pagtatalo kung paano ito ipapaliwanag. Nagkaroon ng katahimikan. Ang ganitong uri ng pag-uusap ay hindi kailanman lumalabas sa mga pahayagan. Ngunit ito ang uri ng ugnayang muling binubuhay ng langit, hindi pagbubunyag kundi paanyaya. Sa isang pribadong sulat na ipinadala ni Len sa ilang piling monasteryo, isinulat niya, kung totoo ang sinabi ni Elsia na maraming hindi naniniwala sa impyerno, mas nakakatakot ang katotohanang maraming hindi na naniniwala sa presensya ng Diyos sa kanilang panalangin. At sa ilalim ng sulat, walang lagda, kundi isang linya, isabuhay ninyo ang sinabi niya, wala nang hihigit pa roon. Sa isang kumbento sa Medellin, isang grupo ng madre ang nagsimulang muling isulat ang kanilang mga panatang panloob, hindi para sa mga opisyal na talaan, kundi para sa muling pagsigla ng kanilang mga sarili. Hindi na tayo mananalangin upang sumunod, wika ng kanilang superyora, mananalangin tayo upang ibalik ang ating pag-ibig sa Kanya. Sa Poland, isang paring may sakit sa baga ang nagdesisyong ibalik ang panggabing adoration sa simbahan, kahit siya lamang ang naroon. Ang tagal kong hinintay ang pagbabago, wika niya sa kanyang journal, pero ngayong gabi, ako na ang magsisimula. At sa isang silid sa isang lungsod sa Vietnam, isang binatang dating seminarista ang lumuhod muli sa harap ng isang lumang estatwa ng Birhen. Kung iyak ka muli, bulong niya, gusto kong marinig iyon para matauhan ako. Ang luha ng ina ay hindi isang detalye sa kasaysayan ng simbahan. Ito ay paalala. Ito ay babala. Ito ay pagkakataon. Hindi upang matakot, kundi upang magising. Sa huling bahagi ng liham na isinulat ni Elsia, may isang linya na tumimo kay Len ng malalim, kapag ang panalangin ay naging bahagi na lang ng schedule at hindi na bahagi ng pag-ibig. Ang simbahan ay magpapatuloy ngunit maglalakad na walang direksyon. Sa mismong araw na yon, si Len ay hindi naglabas ng anunsyo. Wala siyang sinabi sa media. Ngunit pinili niyang tanggalin ang kalahati ng kanyang araw upang manahimik. Isang araw, 2 oras ng katahimikan sa harap ng altar. Wala siyang binanggit. Wala siyang hiningi. Basta't naroon lamang siya. Isa pang anak na nakikinig sa ina. Ang panawagan ni Fatima, ngayong nakikita sa mga mata ni Len, ay hindi utos. Ito ay pakiusap.
Isang ina na nananawagan sa kanyang mga anak, huwag niyo akong ipagtabuyan. Huwag ninyong hayaang mawalan ng halaga ang panalangin. Huwag kayong mamuhay sa pananampalatayang malamig. Walang dokumento na kailangang itama. Walang revelasyon na kailangang idagdag. Ang tanging kailangan ay tumigil ang mundo sa ingay nito at muling marinig ang luha ng ina. Dahil sa dulo, hindi ang impyerno ang pinakamalaking panganib, kundi ang puso ng tao na hindi na marunong umibig. Walang seremonya. Walang anunsyo sa Osservatore Romano. Walang pahinang inilaan sa opisyal na website ng Vatican. Ngunit sa isang umaga ng Marso, sa isang kumbento sa sulok ng Toscana, isang liham na may simpleng selyo ng Santa Marta ay dumating. Hindi ito may label na confidential o exhortatio. Sa halip, isang simpleng sobre na may isang salita sa harap, gising. Binuksan ito ng Madre Superiora sa katahimikan ng kanilang silid dasalan. Habang binabasa niya ang mga unang linya, tumigil ang hangin. Ang mga mata ng kanyang mga kasama ay unti-unting nagtaas mula sa pagdarasal, sapagkat naramdaman nilang may nagbago sa loob ng silid. Hindi dahil sa ingay, kundi dahil sa presensya. Sa iba't ibang dako ng mundo, halos sabay-sabay, tila sa pamamagitan ng udyok ng espiritu, ang liham ni Papa Len na seal ay nagsimulang kumalat. Hindi sa anyo ng press release, kundi sa kamay-kamay, puso sa puso. Isang obispo sa Argentina ang ipinasa ito sa isang guro. Ang guro sa isang katekwista. At mula roon, ang mga kopya ay kinopya sa pamamagitan ng kamay, larawan sa cellphone, isinalin sa iba't ibang wika. Sa liham, hindi nag-utos ang Papa. Hindi siya nagturo. Hindi siya nagbanta. Sa halip, nagpaalala. At ang mga salita ay tila apoy sa tuyong damo. Panahon na upang hindi lamang magsimba, kundi manalangin. Panahon na upang ang rosaryo ay bumalik sa gitna ng bawat tahanan, hindi bilang dekorasyon, kundi bilang armas. Panahon na upang ibalik ang kumpisal, hindi para sa obligasyon, kundi para sa kagalingan. Panahon na upang ang bawat pamilya ay muling ihandog sa Inmaculado Corazon de Mara. Sa bawat salitang binabasa, may tila pintuang bumubukas sa mga puso. Hindi ito kagulat-gulat. Ngunit ito'y nakakaalab. Sa isang fishing village sa Cebu, Pilipinas, isang grupo ng mangingisda ang nagsimulang magtipon tuwing alas 5 ng umaga bago maglayag. Hindi upang pag-usapan ang presyo ng isda, kundi upang manalangin ng rosaryo. Sa Moldova, isang gurong may lung cancer ang nagsimulang magsulat ng maliit na buletin para sa kanyang mga estudyante. Ang pamagat, panalangin sa panahon ng pagkalimot. At sa loob, ang kabuuan ng liham ni Len, isinalin sa kanilang wika. Sa isang baryo sa Oaxaca, isang grupo ng mga ina ang nagsimulang magtakda ng panatang araw-araw, isang dasal, isang gawaing kabutihan, at isang kumpisal bawat buwan. Hindi ito panata ng relihiyon, sabi ng isa, ito ay panata ng buhay. Sa loob ng Vatican, hindi lahat ay natuwa. Ilan sa mga opisyal ay nagtanong, saan nanggaling ang liham na ito? Bakit hindi dumaan sa Curia? Ngunit walang sinuman ang gustong harangin ito. Sapagkat hindi nila ito mahanap sa opisyal na sirkulasyon. Walang opisyal na kopya. Walang otorisadong selyo. Ngunit ang mga tao ay gising. Sa Roma, isang grupo ng kabataan ang nagsimulang magtawag ng Si Viglia del Silencio tuwing gabi ng Biyernes. Walang misa. Walang sermon. Isang oras ng pagninilay at panalangin sa kadiliman, bawat isa ay may kandila. Sa bawat dulo ng vigil, tanging isang tanong ang iniiwan, mainit pa ba ang apoy mo? Habang ang liham ay patuloy na kumakalat, si Len ay nanatiling tahimik. Wala siyang binago. Wala siyang ipinaliwanag. Ang kanyang paniniwala ay malinaw, ang katotohanan, kung galing sa langit, ay hindi kailangang ipagtanggol, kailangan lamang itong tanggapin. Sa isang lumang monasteryo sa Avila, isang madre ang nagsulat sa kanyang journal, nararamdaman ko na ito ang huling kampana bago magsara ang pinto. Hindi ng simbahan, kundi ng panahon. Hindi dahil sa galit ng Diyos, kundi dahil sa lamig ng ating mga puso. Ang liham ni Len ay walang petsa ng deadline. Walang tiyak na babala. Pero sa dulo nito, may isang linya na umuukit sa puso ng sinumang bumabasa. Kung nararamdaman mong tinatawag ka ng langit, huwag kang maghintay ng kumpirmasyon. Hindi ito memo. Ito ay huling kampana. At maririnig lamang ito ng mga gising. Sa Mali, isang paring misyonero ang nagsimulang ituro muli sa mga bata ang rosaryo, na may simpleng tanong bago mag-umpisa, alam ba niyo kung paano kausapin ang isang ina na umiiyak?
At sa Iceland, isang maliit na parokya ang nagsimulang magpatugtog ng tahimik na awitin tuwing gabi habang bukas ang simbahan para sa sinumang gustong magdasal. Walang schedule. Walang pari. Basta't bukas. Basta't handa. Ang liham ni Len ay hindi isang lihim. Ngunit hindi rin ito inilaan sa lahat. Ito'y para sa mga handang makinig ng walang mikropono, makaramdam ng walang dramang liturhikal, at kumilos ng walang pagbibilang. Hindi nag-utos ang Papa. Pero nagpaalab siya. At sa pinakagilid ng mundo, sa mga lugar na hindi nararating ng mga headline, nagsimulang magliyab ang isang apoy. Hindi halatang apoy. Hindi panlabas. Kundi isang tahimik ngunit matatag na liwanag sa ilalim ng mga puso, tulad ng mga uling na muling tinapik ng hangin. Hindi ito kilusan. Hindi ito panibagong doktrina. Ito'y pagbabalik sa pinakapayak, panalangin, panata, at pag-ibig. Sa isang lihim na pulong ng ilang obispo sa Africa, isa sa kanila ang tumindig, hindi ko alam kung paano ito nagsimula. Pero sa aming diocese, mas maraming nagkukumpisal ngayon kaysa sa dati. Hindi ko sinabihan. Hindi ako naglunsad ng programa. Ang sabi lang nila, nabasa namin ang sulat. Sa dulo ng kanyang liham, may tuldok. Walang pirma. Walang selyo. Isang tuldok lamang, hindi upang tapusin, kundi upang sabihin, ikaw na ang susunod. Ito ang huling kampana. Hindi ito malakas. Hindi ito pangkaraniwan. Pero sa mga handang tumigil at makinig, malinaw itong umaalingaw-ngaw. Tahimik ang Vatican. Mas ang katahimikang iyon ay hindi na tanda ng kawalang galaw, kundi ng paggalaw na hindi kailangan ng ingay. Ang huni ng kampana tuwing madaling araw ay nanatili, ngunit ang sinumang nakaririnig nito ay parang nadarama na may ibang tinig na kasabay, isang panawagang hindi sinisigaw, kundi isinusulat sa loob ng kaluluwa. Si Papa Lendasio ay hindi na gaanong lumalabas sa publiko. Ang mga audience niya ay bihira. Ang mga dokumento ay halos wala na. Ngunit sa mga mata ng mga taong tumitingin, hindi siya naging mas mahina, naging mas totoo. Sa isang gabi ng taglamig, siya ay naglakad mag-isa sa hardin ng Vatican. Sa kanyang kamay ay rosaryong kupas, at sa kanyang bulsa ay maliit na papel. Nakaukit dito ang mga salitang isinulat niya noon, ngunit ngayon ay bumabalik na may bagong bigat. Ang lihim ay hindi hinahanap. Ito ay isinasabuhay. Habang ang mga kardinal ay abala sa paghahanda ng susunod na sinod, at ang media ay patuloy na naghahanap ng balita, ang paningin ng mundo ay tila lumalayo kay Len. Ngunit sa mga liblib na parokya, sa mga mumunting kumbento, at sa mga pusong hindi sanay sa ingay, siya ay naging tinig ng langit. Hindi siya naglabas ng bagong propesya. Hindi siya nagturo ng bagong interpretasyon. Ang kanyang tanging ginawa ay ihatid ang mundo pabalik sa inaakala nitong naiintindihan na. Sa isang lihim na retreat ng mga madre sa Espanha, ang superiora ay nagsalita matapos ang mahabang katahimikan. Matagal nating inisip na ang lihim ng Fatima ay nakatago. Ngunit ang totoo, tayo ang tumangging makinig. Hindi ito itinago ng langit, tinakpan ito ng ating mga alalahanin. Sa Amazon, isang paring misyonero ang gumugol ng isang buong gabi sa kumpisalan. 8 sa 10 nagsalita sa kanya ay nagsabing nabasa nila ang liham. Isa sa kanila ang sumigaw habang umiiyak, hindi ko alam kung paano bumalik, pero gusto ko nang bumalik. Sa Italy, isang bagong grupo ng mga kabataan ang nagsimulang tumawag sa sarili nilang I Fuochi Sotto la Cenere, ang apoy sa ilalim ng abo. Walang opisyal na pahayag, walang organisasyon. Nagkikita lamang sila para magdasal. At sa bawat pagtitipon, tanging isang tanong ang tinatanong sa isa't isa. Buhay pa ba ang apoy sa iyo? Habang ang mundo ay patuloy sa kanyang galaw, mga krisis, politika, opinyon, argumento, ang tunay na labanan ay lumilitaw hindi sa labas, kundi sa loob, sa pagitan ng panlabas na anyo ng pananampalataya at ang totoong apoy na nagpapakilos dito. At iyon ang lihim. Ang lihim ay hindi kailanman isang babala sa digmaan. Hindi ito listahan ng mangyayari. Hindi ito prediksyon sa kasaysayan. Ito ay salamin. Isa na kapag tumingin ka, tanging ikaw at ang Diyos ang makikita mo. Isang araw, habang nasa kapilya, may lumapit kay Len, isang batang seminarista mula sa Congo. Nanginginig ang kamay, halos hindi makapagsalita. Santo Papa, gusto ko pong malaman ano na po ang susunod. Tumingin si Len sa kanya. Tahimik. At saka dahan-dahang bumulong. Wala na. Wala nang kailangang sabihin.
Ang langit ay nagsalita na. Ang tanong na lang, nakikinig ka ba? Sa buong mundo, ang mga epekto ay hindi headline, ngunit mararamdaman. Sa isang bayan sa Slovakia, ang simbahan na dating laging bakante ay ngayon puno tuwing gabi, hindi para sa misa, kundi para sa katahimikan. Sa Sudan, isang paring bihag sa loob ng 7 buwan ay pinakawalan. Ang una niyang ginawa, lumuhod sa lupa at binigkas ang Salve Regina. Wala siyang sinabi sa press. Wala siyang galit. Isa lang ang kanyang sinabi sa kanyang obispo, ang lihim ay buhay. At ang aking puso ay gising na. Sa huling pahina ng kanyang journal, si Len ay nagsulat ng isang pangungusap, marahil ang huling na isulat niya bago ipasa sa kanyang tagapagmana ang pangangalaga ng simbahan. Ang pinakamalakas na salita ay hindi kailanman binigkas. Ito ay ang pananahimik ng isang pusong nagsimula ng magmahal muli. Wala nang inilabas pang sulat. Wala nang publikong talumpati. Ngunit ang kanyang katahimikan ay naging huling humilya. Ang kanyang simpleng presensya sa harap ng altar ay naging pinakamalinaw na turo. Sa dulo ng lahat, habang ang araw ay muling sumisikat sa ibabaw ng kupula ng San Pedro, may isang tanong na unti-unting umuukit sa puso ng lahat ng nakabasa, nakarinig, o nakaramdam ng huling kampana ni Len na si: ikaw ba ay namumuhay sa ipinakiusap ng langit? O patuloy kang naghihintay ng mas marami, habang ang mensahe ay matagal nang ibinaba? Ang lihim ay wala na sa papel. Ito ay nasa desisyon. Nasa tuhod na lumuluhod. Nasa puso na muling umiibig. At kung may tunay na revelasyon, ito ang pinakamatinding hindi pinansin. Na hindi kailanman itinago ang lihim. Tayo lang ang tumangging mabuhay dito. Kung nagustuhan niyo ang kwento, huwag kalimutang i-like ang video at mag-subscribe sa aming channel para sa mas marami pang makabuluhang nilalaman.